kapangyarihan namin o mga relihiyosong gawain na ginagawa namin, ang mga bagay na ito ay dahilan lamang sa natapos na gawa ng aming Panginoong Hesus dahil ito sa kanyang perfect na work at hindi ito sa anumang good works na aming na-accomplish o nagawa. Kaya nga, Panginoon, when the race is complete, indeed, still our lips shall repeat, yet not I, but through Christ in us. And so, Lord, nawa po sa pagsamba namin ngayong umagang ito, may we live and may we worship. May we do these things outside ourselves always, looking to that perfect righteousness of Christ that is not achieved by our good works, but always tumitingin kami doon sa perpektong katuwiran na inaccomplish at ginawa at ibinihis sa amin ng aming Panginoong Hesukristo. And ito po, Panginoon, ang tunay na magbibigay at magpapabukal sa aming mga puso ng gratitude, kagalakan, and confidence. After all, if we look on our filthy works, wala po kaming confidence dito. It's only through the work of Christ that we know, Lord God, na makalalapit kami at makasasamba sa iyo at kami kalugod-lugod at tinatanggap mo at pinananabikan mo ang aming mga pagsamba. Kaya't maraming salamat dahil alam namin sa oras na ito ay meron ding pangangaral ng iyong salita. At nawa ang banal na Espiritu mo ang siyang tumulong sa amin sa pag-labor sa pakikinig ng iyong salita. At kayo rin po, Panginoon, ang gumawa at siyang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong gagamiting instrumento sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang humawak kay Deacon Aaron, anuman, Panginoon, ang kanyang sasabihin, anuman, Panginoon, ang sasambitin ng kanyang puso, ay tunay nga, Panginoon, na ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. May the word of his mouth and the meditation of his heart be pleasing to your sight. At kung paanong siya rin, Panginoon, ay hinulma, kung paanong siya din, Panginoon, ay itinuwid, at kung paanong siya rin, Panginoon, ay binigyan ng kagalakan ng mga salitang ito, yan dinawa, Panginoon, ang gawin mo sa iyong buong iglesia sa pangangaral ng iyong salita. At kung meron mang hindi pa mananampalataya sa aming kalagitnaan, hindi mo lamang nawa, Panginoon, palakasin at i-comfort ang iyong mga saints, but would you also have grace and conquer the hearts of sinners na hindi pa nakakakilala sa aming Panginoong Hesus sa oras na ito. At ang lahat ng ito ay sa gawa lamang ng iyong banal na Espiritu. At ito'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Testing. Blessed Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, maaari po ba nating batiin ang bawat isa? Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa umagang ito. Let us hear what God the Lord will speak, for He will speak peace to His people, to His saints. But let them not turn back to folly. Surely His salvation is near to those who fear Him, that glory may dwell in our land. Ito pong binasa natin na Psalm 85 at binasa kanina Deacon Zion, naway ating makita sa umagang ito kung ano ba yung tunay na kapayapaan na ibinibigay at ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat maraming palsong kapayapaan ngayon. At nawa sa umagang ito, sa pagbasa natin ng sulat ni Pedro, ay makita natin kung ano yung kahulugan at kung saan nanggagaling ang tunay na kapayapaan. Kung kaya't iniimbitahan ko po kayo sa letter ni Peter in 1 Peter chapter 1.
First Peter chapter 1. Bilang panimula po, kahapon po ay tinawag na World Teachers Day. At alam po natin kung gaano ka-honorable ang vocation o ang gampanin ng bawat tagapagturo at bawat teacher natin. Sila ay ginagawa nila yung eskwelahan bilang isang komunidad kung saan sila ay kanilang tuturuan, i-educate, iti-train ng kanilang mga estudyante, discipline and counsel. So itong mga bagay na ito ay gampanin at ginagawa ng mga guro upang ang eskwelahan ay maging komunidad, upang ang mga mag-aaral o ang ating mga anak, ang mga estudyante ay lumaki sa paraan na magiging kaayos-ayos sila sa kanilang pamumuhay. Ngunit kung tiningnan nyo, mga kapatid, merong problema. Dahil kapag ang mga estudyante ay hindi nila isinabuhay yung mga tinuturo ng kanilang mga guro, ang nangyayari po, ito ay lumilikha ng gap at conflict. Hindi lamang sa loob ng classroom, kundi maging sa pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan. Kaya ko po ito ginamit na example. Somehow makikita natin dito sa sulat ni Pedro sa mga kalat na iglesia na kapag ang church ay hindi namuhay ayon sa katuruan ng Ebanghelyo, ayon sa kapayapaan at biyayang tinanggap nila sa banal na Trinidad, lilikha ito o gagawa ito ng mga awang at sigalot sa loob ng iglesia. Kaya kung basahin po natin yung ating teksto ngayon sa 1 Peter chapter 1, verses 1 to 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. May grace and peace be multiplied to you. Ito po sa ating pagbubukas muli ng bagong sulat na ating pag-aaralan. Ito po ay sulat ni Pedro bilang apostol ni Kristo Jesus. At sa Galatians 2, binanggit siya ni Pablo bilang apostle to the circumcised. So, pag binabanggit ang salitang apostol, ito po ay merong inherent na authority. At ang kanilang sulat, ang kanilang mga turo ay tatanggapin as authoritative. For Peter and the rest of the apostles are ambassadors of the greatest King, the Lord Jesus Christ. Ang tumanggap po ng sulat, ang sabi ni Peter dito, ay mga elect exiles of the dispersion or scattered, Pontus, Galatia, etc. At alam nyo po, itong mga territories na ito, they constitute all ng Asia Minor, which is currently yung present day natin ngayon ay Turkey. Kung titingnan nyo po, sa first century, ay napakalawak at napakalaki ng population ng Jew pagdating sa Asia Minor. At ito po ay naging crucial sa maraming commentators at sinasabi nila na ang primary na sinulatan dito ni Peter, ang kanyang direct na recipient ay mga Christian Jews. After all, itong dispersion na isang technical term sa Jewish literature nung panahon ng Hellenistic period. Ito ay tumutukoy referring to the Jewish population living outside Palestine since the Babylonian exile. Now, while may mga commentators, kagaya ng sinabi natin kanina, na naniniwala ng audience ni Peter dito ay solely of mga Christian Jews, but I also believe na kapag kung ginagamit ni Peter at ang mga apostles yung word na elect, Peter is also aware of the new covenant community, chosen in Christ, which consists both of Jews and Gentiles. So primarily, maaaring makita natin ito as primarily for converted Jews, pero mayroon itong spiritual na reality na kasama yung mga Gentiles. After all, sa maturity ng mga apostles, especially Peter,
Yung nagkaroon sila ng conflict ni Paul dahil nagkaroon sila ng extreme na separation si Peter nung dumating yung circumcision party. Nag-mature si Peter sa understanding na kung ano talaga yung tunay na bayan ng Diyos. And so itong letter na ito is a mature letter patungkol sa mga tao o people of God. In what sense, mga kapatid, na sila ay tinawag na exiles of the dispersion? Well, gusto kong banggitin sa inyo na wag din natin itong tingnan. Bagamat may reference ito doon sa Babylonian exile, also the Apostle James ay nag-mention ito sa kanyang letter. But sa umagang ito, mga kapatid, hindi po ito literal na dispersion, kagaya ng Babylonian exile. Itong mga sinulatan ni Pedro ay matagal ng residente dito sa mga region na ating binanggit. Hindi sila technically pinatapon lamang doon. Sila ay matagal nang naniniraan doon. However, because of the new covenant, yung kaninang sinabi natin, dahil sa bagong tipan, because of the new covenant and the new community it creates, sila po ay namumuhay na parang hindi taga doon. So ganun yung understanding natin when tinawag silang exiles of the dispersion. Because of the new covenant and the new community it creates, sila ay namumuhay na parang hindi taga doon. Para silang dayuhan. Magkaiba yung kanilang pamumuhay. Dahil sila bilang mananampalataya ay tinawag ng Diyos sa kabanalan at katuwiran. At salungat yun doon sa kanilang region, sa kanilang tinitirhan. And so kung merong pagsalungat, sa kanilang komunidad, sila ngayon ay nakakaranas ng mistreatment. They were mistreated, merong discrimination na nangyayari. And so yung approach ni Peter sa kanila ay tila exile. Now, gusto ko pong balaan ang bawat isa o paging maingat dahil merong maling ideya ng exiles or pilgrim o sojourners. Yes, in one sense, totoo na tayo mga sojourner. Pero merong maling idea ito. It does not imply withdrawal or isolation. Yung mga Anabaptist, ito yung ginawa since they treat themselves as exiles, sojourners, namundok sila o nag-withdraw sila sa society. Kinalimutan nila yung kanilang mga unbelieving na pamilya, hindi sila nag-engage sa society, pero hindi ito. Yung tawag, hindi ganito yung meaning ni Peter dito. Hindi ito text din for defeatism. Na tila talunan ng iglesia sa mundong ito. Hindi ito parang saved by the bell, na sige mag-endure tayo ng suffering and then darating si Christ at exit na tayo sa mundong ito. Hindi ito saved by the bell na text. Brothers, this greeting ni Peter, it is a realization of the victory that the gospel creates. The gospel forms a holy army, a holy priesthood. At ang kanilang patotoo, sinabi ni Peter later sa kanyang letter, ang kanilang testimony ay titikom sa bibig ng mga hangal. Ito man ay maging ang emperor o ang mga governors, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa kanila. And itong katotohanan na ito, mga kapatid, if you take for granted the glorious victory of the cross of Christ, kapag tinake natin ito for granted, ito ay lilika ng passive na attitude. Sa mga panahong ang iglesia ay dumaranas ng kapigatian, pagsalungat, and it is as if Christ was never raised from the dead. At tila walang tagumpay na nangyari sa ating kasaysayan. Kaya't sa umagang ito, hayaan niyo po na pakinggan ang ating mensahe. At ito ay nasa inyong mga handout. Well, ito ay tinagalog ko. Ang buhay ng iglesia bilang naiiba o natatangi ay pagpapalang bunga ng pagtatakda ng Ama, kapanganakan sa Espiritu at pakikipag-isa kay Kristo. Kaya kahit po sa gitna ng kapigatian, kahit sa gitna ng discrimination na ginagawa sa kanila, binabasa nila itong letter na ito, lalo yung greeting ni Peter na elect exiles, binabasa nila ito as blessing
sa lente ng krus ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba ganito rin ang ginawa, ang sulat ni Santiago, ni James? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Now, the same breath na ginamit din niya ni Peter dito sa verse 6. Pansinin niyo po mga kapatid, yung sa ating text ngayon, yung dulo, ang sabi dito ni Peter, may grace and peace be multiplied to you. Grace and peace ay sumagana mag-multiply. Tingnan niyo, no? Dumaranas sila ng discrimination. Dumaranas sila ng social isolation. And si Peter have the nerve to pronounce these blessings after they have discovered na ito pala ang resulta ng pagsunod kay Kristo Jesus. Pinanaraw si Peter itong blessing that may grace and peace be multiplied. Now, pero pansinin din natin mga kapatid na itong greetings ni Peter, especially yung whole letter, ito ay maingat na sinulat ni Pablo. Yung pagkakasunod-sunod ng mga salita at isa sa susi sa umagang ito is the overwhelming love and power of the triune God sa kanyang mga bayan, sa kanyang mga tao. Pansinin niyo yung mga words na ginamit ni Peter. For knowledge of God the Father, sanctification of God the Spirit, the sprinkled blood of the Lord Jesus Christ, redemption in Christ. Brothers, when we understand itong great plan of redemption, it gives us a firm foundation of peace and assurance. Sabi kanina nung hymn, no fate I dread, for I am forgiven. The future is sure, secure, the price has been paid. So inuugat ni Peter yung kapayapaan at biyaya na iyon na nagmumula hindi sa kanilang inherent na sitwasyon o kakayahan, ito ay galing sa banal na Trinidad. So when we understand the great plan of salvation or redemption, it gives us a firm foundation of peace and assurance. Alam niyo si Peter, sa John 14, narinig niya yung sinabi ni Christ. Anong sabi ni Christ sa John 14? Peace I live with you, peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Pero alam nyo, sa John 18, Peter fought for this peace. Doon sa Garden of Gethsemane, naalala nyo nung dinro niya yung kanyang sword? Doon sa Roman soldier na nag-arrest kay Christ, he sought to protect that peace, pero in a carnal pursuit. But when he saw the glory of Christ's death and resurrection, doon niya naunawaan. Doon niya nasumpungan yung tunay na kapayapaan. Hindi by carnal means o by carnal pursuit. And this is the peace that the apostle is greeting them. It is peace with God. Peace with God. Kapayapaang hindi kayang i-offer ng mundong ito. May dalawa po tayong punto sa umagang ito. First, this letter, this greeting of Peter is a sobering reminder for God's people. The true peace comes through Christ. True peace comes through Christ. Yung reality po ng pagkahulog ni Adan ay hindi lamang tayo ginawang makasalanan at rebelde sa Diyos, but also renders us insane and delusional to ourselves. Tayo'y naging mga hangal. We tend to position ourselves dun sa gitna, sa sentro ng lahat ng bagay. The attitude ng self-entitlement, na tila tayo yung sentro ng mundong ito. At ang ginagawa sa atin, kapag tayo yung nasa sentro, gawa ng resulta ng kasalanan, ang nangyayari ay naghahanap tayo ngayon ng tunay na kapayapaan through carnal means. Because you are at the center, at kailangan maging favorable sa tao ang lahat ng bagay. At ganun tayo ka makasarili. Whether ito ay through material things, sa mga
mga relationship na in-establish natin sa ating kapwa, doon natin hinahanap itong kapayapaan ito. Alam niyo, pwedeng mahulog din ang mga Kristiyano sa ganyang klase ng kaisipan. Lalo't itong mga sinulatan ni Pedro ay dumaranas ng anxiety at depression. Marami sa kanila ang nalugi sa kanilang negosyo, nahihirapan sa pagtatrabaho, isolated sa society. They may feel discontent and dissatisfied sa kanilang buhay. At marahil natutokso na sila ngayon bumalik sa kanilang dating pamumuhay. At pwedeng maranasan yan ng isang mananampalataya. Mas maigi pa siguro nung hindi ako nakakilala, baka CEO ako ng isang kumpanya. So maaring mangyari yan. Pero mga kapatid, gaya din yan ng Israelites na nagre-reklamo na sana doon na lang kami sa slavery. Pero hindi yun ang gustong makita ni Peter. At hindi yun nawa ang gustong mangyari ni Pedro sa kanila. Anong tugon ni Pedro sa kanila? The apostle presents a new understanding of what it means to be people of God. Mahalaga sa kanila ito. Community-based itong mga taong ito, especially mga Jews. Pinakita ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bayan ng Diyos. At hindi ito kagaya sa lumang tipan. Dito ngayon ay ititindig niya yung kanilang pag-asa at yung kanilang katiyakan sa bagong kaisipan at na inintroduce sa kanila ni Peter kung ano yung tunay na people of God. First, may kita natin sa pag-aaral na ito, may mga ilan tayong words na i-consider. Pero yung overarching na theme is the work of the Triune God as the cornerstone of this greeting. The work of the Triune God. Mapapansin nyo dyan yung foreknowledge, sanctification of the Spirit, and redemption in Christ, the sprinkling with His blood. Pag sinabi po nating foreknowledge, hindi na lagi nyo itong naririnig marahil, hindi ito ibig sabihin na tila sinilip sila ng Diyos sa first century. At itong mga to ay matiisin. Therefore, ito ay aking pipiliin. Sila ay aking iibigin. Hindi ito basta sinilip sila ng Diyos at some point in history. Foreknowledge means foreloved. Sila ay minahal ng Diyos before the foundation of the world. It means God elected a people to be His own before yung pronouncement sa Genesis 1. At pag-isipan nyo ito, mga kapatid. If it is according to God's love towards them before the foundation of the world, it means na yung pagiging kabahagi nila sa pamayanan ng Diyos ay hindi rin by physical descent. Hindi rin ito galing o ayon sa kanilang mga good works, sa kanilang gawa. At wala naman mag-isip sa atin ito na tayo naging kabilang sa bahay ng Diyos dahil ikaw ay mabait, ikaw ay walang inaargrabyadong tao. Hindi, inaargrabyado mo ang Diyos at wala kang karapatan sa pamayanan ng Diyos. Yan ang sitwasyon natin. May mga pag-aalay ang mga Israelita, yet they still fail to enter God's rest. Pharisees observe hundreds of Jewish laws but never received the promised city. Si Judas, a disciple din ni Christ, betrayed Jesus and went to His destruction. At ganun ang sitwasyon natin. Tayo lumaban sa Diyos. We fail to worship this triune God. Pero tingnan nyo yung mga pangalan na susunod kong babanggitin. Si Abraham, who disobeyed God. Moses provoked God. Jacob was a deceiver. David was an adulterer and a murderer. And itong si Peter, na sumulat ng letter niya ito, he denied Christ 3 times. Yet we read in the scriptures that their treachery was forgiven and remembered no more. Hindi ito simple dahil because of they believe and repented, but dito sa context natin, it is because they were loved by the Father in Christ before the foundation of the world. Paano po ito ginanap ng Diyos? Binrush off niya ba yung kanyang justice? Okay, sige, dahil mabait ako, mapagmahal ako, sige, papatawarin kita. Hindi po ganun. Pansinin niyo po yung binanggit ni Peter dito.
according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, for sprinkling with His blood, which is the fulfillment ng lahat ng sacrifices na meron sa Old Testament. Familiar po itong mga Jews na ito pagdating sa word na sanctified. Sila mismo, they sanctified and separate things for holy purpose. At kahit doon sa salitang sprinkling of the blood, yung sprinkling ng animal blood sa Old Covenant was a sign of purification. For the wages of sin is death, and blood is required for the remission of those sins. However, sabi po ng writer ng Hebrews, yung mga alay na ginagawa nila, itong mga sacrifices na ito, the blood of these animals cannot take away sin. Kaya kung babasahin ito ng isang Hudyo na nagtitiwala sa mga sacrifices na iyon, dahil sila yung tinitingnan nila na elect people of God by virtue ng Old Covenant, napaka-miserable ng kanilang kondisyon. Nagre-rely sila doon sa mga blood ng animals. But here is the gospel greeting. Tingnan niyo yung greeting ni Peter dito. He introduces a blood that is all-sufficient. A blood that can take away their sins forever. At hindi temporary, hindi provisional kagaya ng dugo ng mga kambing at tupa. It is the most precious blood of the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po yung verse 20. The spotless lamb foreordained by the Father to be their righteousness and sacrifice. Sabi sa verse 20, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. This is the eternal begotten Son of God. So kung titingnan niyo yung transition ng greeting ni Peter, those whom the Father foreloved, the Son came to die for. And for those whom Jesus died, the Spirit sanctifies their hearts for obedience, so that they are fit, sila ay maging katanggap-tanggap, karapat-dapat to receive all that He achieved, that Christ achieved as our mediator, our righteousness, and our justification. Yung sacrifice ni Christ, yung kanyang offering doon sa cross, though all-sufficient, hindi tayo kayang i-reconcile nito unless it is applied by the Spirit to our soul. Tayo'y hinugasan, nilinis mula sa ating karumihan at lumikha ng bagong puso ang Espiritu that is able to obey the Lord Jesus Christ through faith and repentance. Lumikha ng bagong puso ang Espiritu upang mailapat yung katagumpayan at substitution at yung redemption na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At hindi ba ito yung tunay na kagalakan ng isang taong makasalanan sa Diyos? Kaya kanina binasa natin sa gospel reading that since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At ano yung peace na iyon? Through Him we obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Isn't it true peace? Hindi ba ito yung tunay na kapayapaan mula sa Panginoon? Now, what does it mean for them? This is how God greets them. Yung pagbati ni Pedro ay ganong pagbati ng Diyos sa kanila in the midst ng kanilang persecution. That they must realize that although they lived life as exiles and sojourners in this world, una, gustong ma-realize ni Peter sa mga mananampalatayang ito na hindi ito aksidente. Yung kanilang affliction, yung kanilang discrimination na nararanasan, it was a gracious consequence of being loved by the triune God.
Di ba, pinakita natin kanina, according to the foreknowledge of God, sila'y hinirang ng Diyos. So even yung kanilang nararanasan, whatever circumstance and affliction iyon, ito ay blessing ng Panginoon. Ito ay gracious consequence ng pag-ibig ng Triune God. Pangalawa, gusto rin ma-realize ni Peter sa kanila na hindi ito rejection from God. Nalala niyo yung Babylonian exile, ang pagkakatapon sa kanila ay dahil sa kanilang disobedience. Pero dito hindi sila nireject ng Panginoon. Hindi dahil tinawag silang exiles, sojourners, scattered, dispersed, ay nireject sila ng Diyos. Hindi ibig sabihin ganon. Rather, it is a communion with the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Gustong maunawaan ni Peter kung ano yung ni Peter para sa kanila, kung ano na yung katatayuan nila sa harapan ng Diyos. God did not forsake the new covenant people whom He foreknew. God did not reject the people whom He foreknew. If God foreordained their salvation, then He also foreordained every situation in their lives. Hindi ba malaking comfort sa atin yun, mga kapatid, lalo sa kanila? Kung pinor-ordain ng Diyos yung kanilang kaligtasan, yung redemption sa pamamagitan ni Kristo Jesus, eh ganun din yung mga circumstances, yung mga accident sa kanilang buhay. Yun ay itinakda, mabiyayang consequence ng pag-ibig ng banal na Trinidad sa kanila. It was to show His steadfast love and mercy towards them. And thirdly, that they may loosen their grip on temporal things. Ano yung teaching natin dito? Ito yung kapayapaang nagmumultiply sa mga mananampalataya. There is nothing greater that can give us true peace than the eternal love of God, which He lavishes upon His people through the sprinkled blood of the Lord Jesus Christ. Ito yung tunay na magbibigay kapayapaan sa isang makasalanan, sa isang taong rebelde at taliwas sa Diyos. What does it mean now sa atin? Sa umagang ito, brothers, God is greeting us not as exiled, but reconciled children in Christ. Ganito tayo binibisita ng Diyos sa bawat Lord's Day. Hindi bilang mga exiled, kundi bilang mga reconciled children in Christ. At may kinalaman ito sa ating pamumuhay sa loob ng iglesia. We are reconciled children of God, and so tayo ay merong tunay, hindi lamang tunay na peace, kundi tunay na reconciliation. This is how God greets us every Lord's Day, reminding us of who we are in Christ so that we can be who we are in society. Upang sa pagbalik natin sa mga bokasyon, dala-dala natin yung peace at reconciliation na yon. At yun yung magbibigay sa iyo ng pagkauhaw muli for another Lord's Day. Ganito tayo sinasalubong ng Diyos, mga kapatid, even when our hearts wonder and doubt His love. Kapag yung mga epekto ng kasalanan ay pinapagod tayo spiritually, at naapektuhan din ang ating mga pisikal na kondisyon, mga ating pisikal na kalusugan, maging ang ating trabaho, at maging ang ating pamilya. Even sa ating mga indwelling sin, God does not meet us with fire and brimstones. He greets us as His children, His people, weary and in need of His grace. Para po itong dagat na matapos ang pagbayo ng hangin at bagyo, ang ating mga puso ay nakakaranas ngayon ng tunay na kapayapaan ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang pinakamatinding bagyo ng buhay mo ay hindi ang iyong problema pinansyal, hindi ang iyong problema sa bayarin, hindi sa negosyo o trabaho, sa eskwelahan. Ang pinakamalaking problema
ng isang tao ay ang kanyang kasalanan, ang kanyang karumihan sa harapan ng Diyos. At si Kristo lamang ang may kakayanang humupa niyan. Si Kristo lamang ang may kakayanang magpakalma ng matinding bagyo ng kasalanan sa iyong buhay. Isa sa napakagandang preaching, sermon ni Charles Spurgeon pagdating sa peace of God. Ito po yung sabi niya. What is the peace of God? I would describe it first by saying it is, of course, peace with God. Peace of conscience, actual peace with the Most High through the atoning sacrifice. Reconciliation, forgiveness, restoration to favor there must be, and the soul must be aware of it. Now listen, there can be no peace of God apart from justification through the blood and righteousness of Jesus Christ received by faith. A man conscious of being guilty can never know peace of God till he becomes equally conscious of being forgiven. When his consciousness of pardon shall become as strong and vivid as his consciousness of guilt had been, then he will enter into the enjoyment of peace of God, which passeth all understanding. So in shorter words, ang sinasabi dito ni Spurgeon, yung tunay na kapayapaan ay ang isang makasalanang nakatanggap ng katuwirang hindi kanya. Again, ano sabi sa hymn kanina? No fate I dread, for I am forgiven. At ito nawa yung ating maging hamon sa atin. Let us meditate hindi lamang sa mga pangako ng Diyos. Yes, God is faithful, hindi siya nagbabago. But hindi lamang doon, but also on what Christ accomplished on the cross. Dahil lahat ng pangako ng Diyos ay nakasukbit doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. And those things never change. Hindi yun nagbabago. May isang sin na dapat nating i-mortify, and that is the sinful tendencies of anxiety. It is a failure to entrust the future to the one who foreordained everything in your life. Ang ginagawa natin sa mga sinful anxieties natin, we tend to doubt His love and promises to us. We tend to doubt kung ano ba yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Nagda-doubt tayo na mahal ba ako ng Diyos? Ba't niya ako pinili para sa mga ganitong delubyo ba? Ang ganda ng sinabi ni John Owen, pakinggan niyo po ito mga kapatid. The greatest sorrow and burden you can lay on the Father, the greatest unkindness you can do to Him is not to believe that He loves you. That is the greatest burden. Kung tayo, mga magulang, isipin ng ating mga anak, hindi natin sila mahal, mabigat yun. And how much more the Father? Anong sabi sa Romans 8? He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all these things in Christ Jesus? God gave His only begotten Son, and yet, yung sinful tendencies ng anxiety, sasabihin sa atin nun, hindi tayo mahal ng Diyos. Hindi ka iniingatan ng Diyos. Malayo ang Diyos sa iyo. Nireject ka ng Diyos. At isang bagay yun na pwedeng kahulugan ng mga mananampalatayang ito. Did God simply predestine us to eternal life, but not our daily lives? Itinakda ba ng Diyos yung ating buhay na walang hanggan, pero yung mga bawat details ng ating daily life ay hindi? Hindi totoo ito, mga kapatid. If God foreloved you before the foundation of the world and foreordained everything so that you will one day believe in Christ, then He also orchestrated everything in your Christian life so that one day you will see Christ as He is. Kaya sabi ni Paul, all things work together for good. And that is not simply good, that is final good.
Yung pinredestined tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos before the foundation of the world. Hindi lamang lahat ng bagay sa buhay mo inorkestra niya hanggang sa makilala mo si Kristo, hindi. Hanggang sa makita mo siyang mukhaan. Ganon tayo inibig ng Diyos, mga kapatid. And so if you are looking for true peace outside of Christ, who offers you reconciliation to God, you will never have true peace. Kung ikaw ay labas sa Panginoon, labas sa krus ng Panginoong Hesukristo bilang arko ng kaligtasan, wala kang tunay na kapayapaan. Maraming maalwan ang buhay mo ngayon. Maaring magandang negosyo, ang trabaho, ang mga grades, pero hindi yan magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Be reconciled to God through Christ Jesus. He will never reject nor forsake you. The second point, mga kapatid, is it is also a sweet foretaste for God's people. Not only a sobering reminder, a sweet foretaste for God's people. True community comes through Christ. Lahat po ng mga region na binanggit na ito ay nasa province ng Asia Minor at maraming mga commentators ang sabi nila, it's perhaps yung mga nakarinig nung sermon ni Peter doon sa Acts chapter 2 ay bumalik sa mga region na ito at naipahayag ang ebanghelyo. Narinig ang sermon ni Peter at dinala sa kanilang bayan kung saan nagkaroon ng mga iglesia. Now, pansinin niyo ito. When God redeems them, hindi sila direktang inakyat na sa langit. Sino lang yan? Si Enoch tsaka si Deacon sana, si Elijah. No, si Elijah. Hindi, ito yung laging tanong sa atin na bakit hindi nilang diretso sa langit? Pinahirapan pa tayo dito. Yan ay kaisipan ng isang taong wala sa Panginoon. They were scattered by God as a sign of election. They were scattered by God, dispersed sa mga region na ito as a sign of their election. As a sign ng pag-ibig ng Diyos, inviting sinners to come to the Lord Jesus Christ. Totoo po na yung election, these things belongs to God. Tanging ang Diyos, hindi natin makikita sa mga tao sa labas, merong letter E, walang ganun. Pero we need to recognize the role of the church. The true gospel church. According to Christ, in the Gospel of Matthew, He gave them the keys of His kingdom. He gave them the keys to His kingdom. May authority ang church. So that those who are admitted by faith into the church are regarded as elect. Tinitingnan natin na yung kanilang patotoo ay isang pagkilos ng Diyos sa kanila at patunay na sila'y hinirang ng Diyos. And those who are excommunicated are counted as fraud. So nakita niyo kung paano iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia para hindi ma-abuse o ma-misunderstand o magamit sa mali yung doctrine ng election. It is through the church na ipinagkaloob itong susi ng kanyang kaharian. Now, balik tayo dun sa ating point. What is this sweet foretaste for God's people? Ayoko po kayong umuwi na ang understanding nyo lang ay dun sa point 1. That peace is merely personal and individual. God does not deal with us simply as individuals. Rather, God deals us with us as one body of Christ. Tayo tinutuos ng Diyos bilang isang iglesia, hindi bilang isang individual. May katotohanan doon, pero primarily, sa Ephesians pinakita na si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kaniyang katawan. God deals with us according to our federal head. And all blessings, all spiritual goodness ay dumadaloy sa pamamagitan ng federal head na yon, ang Panginoong Hesukristo. Bakit po importante ito? Because Peter's definition of true peace is not found only in an individual's new position in Christ, hindi lamang doon sa ating personal at individual na posisyon sa harap ng Diyos, walang kahatulan, walang judgment, etc. But primarily,
yung peace of God is nasa context ng church. It is ecclesiastical peace, brothers. The ecclesiastical peace of the body of Christ. The church as a whole. Ito yung recipient ng kapayapaan ni Kristo. Kaya babalik tayo dun sa sinabi ni Christ kanina sa John. Sabi niya, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Hindi ito basta individual. Ito, sa itong mga peace na ito, hindi. Ito ay corporate. Ito ay para sa kanila, which later, sila din yung nag-ignite ng New Testament community o church. Meron pong latest na cultural trend, hindi ko alam kung gaano ka-latest ito, at ito ay tinatawag na building community or communitarianism. Ibig sabihin ng communitarianism is someone's identity and sense of meaning are shaped by the surrounding community in which the person lives. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng common na unity, meron kaparehas, marahil ng mga interest. Sino bang may ayaw ng common unity na ito? Sa ating workplace, sports club, basketball club, camping team, badminton team, they have a special place in our life since they are the ones we identified with. Dahil nagkakaroon tayo ng commonality sa kanila. Pero alam niyo kung ano yung delikado sa ganitong trend? Ang emphasis ay nasa social cohesion. The necessity of investing in relationships in one's community, ito daw yung nagbibigay ng tunay na peace. Peace of mind. Hindi lamang para dun sa tao, kundi doon sa buong community. And so kung titingnan niyo, patok ito sa thinking ngayon. Layuan mo yung mga toxic na people. Yung mga toxic na tao sa buhay mo, hindi mo yan kauri. Humahanap ka ng mga kauri mo. Magaling ka mag-chess, doon ka sa chess club. Magaling ka sa ganito, kumanta, doon ka sa club namin. So, kung titingnan nyo, sino bang may ayaw nun? Di ba? Walang toxic doon, magkakaparehas. Pero hindi yun. Ang gustong ipakita dito ni Peter, isang kilalang tao, si Friedrich Schleiermacher. Ang sabi niya ito, the church was above all a fellowship that exists through the voluntary actions of men. Dahil yung New Testament daw is about brotherhood in love. At meron pang nagsuggest na yung word na church ay dapat palitan na ng term na community. And this is the idea of fellowship sa maraming church ngayon. Common unity. Now, while it sounds sweet and biblical, it does not sit well kay Peter at sa mga exiles na ito sa dispersion. Paano nila tutugunan yung mga marginalized? Yung mga discriminated ng society, kung pare-parehas din sila, na depressed, afflicted, at nababalutan ng toxic na culture. Now sa atin, what if yung common hobby or interest ay nawala? What if yung gym ay nagsara ng 2 taon? What if the campsites and the coffee shops are closed for a year? What if yung internet, yung social media was shut down for 2 years? At paano kung yung pandemic ay maulit? Huwag naman sana. What if pandemic lockdown happens again? Saan kakapit yung community na yon? Saan titindig yung community building or communitarianism? Wala po yung titindigan. Hindi natin sinasabi na masama yung community. While community is important, it is not central. This trend overshadows what Christ accomplished for us. At alam niyo yung gagawin ng ganong klaseng idea, it can foster a false sense of peace
and the harmony that overlooks the church as Christ's body. Magkikreate ng false peace at i-overlook na lang basta yung remaining corruption ng mga members. Okay lang yan, basta magkakasundo tayo. Sige, tuloyin mo lang yan. That is false sense of peace and harmony. Ano po ang tugon natin bilang mananampalataya? Ano yung tugon ng ating confession? It's communion of the saints. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer sa kanyang Life Together, pakinggan niyo sabi niya, Christian community means community through Jesus Christ and in Jesus Christ. There is no Christian community that is more than this and none that is less than this. We belong to one another only through and in Jesus Christ. The church ongoing life is inseparably bound with its mediator. We have access to one another, joy in one another, community with one another through Christ alone. Christian community is founded on and animated by Christ, and this is what makes it different from any other community. Ito yung exactly sinasabi ni Peter sa kanila. Ang biblical na komunidad o yung biblical community na meron kay Kristo Jesus ay may tunay na kapayapaan na nakasentro sa kaluwalhatian ni Kristo at hindi sa mga self-interest o sa mga club na gusto. Ito ay may tunay na pagsamba at ang komunidad na ito ay gumagana at nagpapatuloy. Alam niyo kung saan? Hindi sa pamamagitan ng kasiyahan. Hindi sa pamamagitan na dahil masaya ako, napagod kami, nagkaroon kami ng bonding. Hindi doon. Ang tunay na komunidad ay gumagana at nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga kaloob at biyaya ng Espiritu na siyang ini-exercise natin sa bawat isa. Yan yung sabi ni greeting ni Peter sa kanila, according to the foreknowledge of the Father, sanctification of the Spirit. Ito ay may kinalaman sa pagkilos ng banal na Espiritu at hindi sa ating kagustuhan. At kung ito ay may kinalaman sa sanctification, true community involves dealing with sin and corruption of this world. Biblical community involves confronting issues within the body of Christ rather than suppressing conflict or differences for the sake of unity. Maraming church na ganito. Manahimik na lang tayo. Yung kapatid ay sinasakal na ng kasalanan at nagpapatayan na. Manahimik na lang tayo dahil baka mas lumaki pa. Hindi ganun ang biblical na komunidad. Yung mga kinote natin kanina kay Bonhoeffer, and even yung mga truth na binanggit natin patungkol sa gift ng Spirit, you take away those truths, and what remains is called team building. And team building lang ang meron tayo kung wala yung mga biyaya ng Espiritu. At madali lang yan imimik, madali lang po yung gayahin ng mundong ito. As a fan ng boxing, kapag nung unang marinig ko nung si Pacquiao ay nag-8-time division, ay nagkaroon po ako ako yung nag-goosebumps talaga. Dahil nung habang binabasa, ina-announce ni Buffer yung mga division na yon, na-identify ko bigla yung sarili ko sa kanya bilang Pilipino. Kaya proud tayo dun sa accomplishment na yun. The same na sinasabi dito ni Peter, nagiging matatag at tiyak tayo, hindi dahil sa na-accomplish natin, kundi sa lahat ng in-accomplish ni Christ. Simula dun sa old dispensation, lahat ng types and shadows, lahat ng division na yon, hindi po dispensationalist, I mean, lahat ng covenant na yon na pinulfill ni Christ. Every time na binabasa sa atin yung salita ng Panginoon in light ng New Covenant, nagkakaroon tayo ng identification sa ating head, sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo yung sabi ng ating confession, all saints that are united to Jesus Christ, their head by His Spirit and faith, although they are not made thereby one person with Him,
have fellowship in His graces, sufferings, death, resurrection, and glory, and being united to one another in love. They have communion in each other's gifts and graces. So kita nyo kung nasan yung communion, hindi sa camping, hindi sa basketball, badminton. Well, mahalaga yon, expression yon, nagbi-bleed yung tunay na communion doon, pero hindi yon. Yung primary na communion ng saints, it is communion sa head kay Christ. At yung paghabi, pagtay sa kanila ng banal na espiritu, kung saan yung mga graces ay in-exercise. Our identity is not defined by ourselves or by others. Our identity is in Christ, our righteousness. So, sa pagwawakas ay maaaring naririnig nyo ito at binabanggit ng iba that the church is my second home. Yung church daw parang ikalawang tahanan ko na yan. But the church is your eschatological home. Hindi yan ikalawang tahanan. Nabanggit ni Pastor Eli lagi, the eschatological family. And the family is home. The church is not your second home. It is your eschatological family, your eschatological home. Doon po sa panahon ni Noah, ang arko, pagdating sa lente ng New Covenant, ang arko ay si Kristo. He is the ark of safety. Pero tandaan natin, it is only the church that is invited doon sa ark na yon. It is His people na pumasok doon sa ark na yun at mag-worship. Wala akong sinasabi dito na wag tayo mag-preach at tanging elect lang yung i-invite natin dito. Hindi natin yun ang sinasabi. Ang sinasabi natin dito, pagdating sa true communion and true worship, there's only the people of God ang may access doon. Ang mga mananampalataya sa Reformed Baptist Church of Malabon. Therefore, while it is true that our citizenship is in heaven and we are waiting for that celestial city, we have a foretaste of it through the church. We are not fully home, we are not fully at home yet, but we are experiencing a glimpse of that home. Nararanasan na natin yung patikim ng home na iyon. Si Christian, doon sa Pilgrim's Progress, bagamat yung celestial city ay malayo pa, yung foretaste noon ay nararanasan niya sa kanyang companion. Kay faithful, kay hopeful, kay evangelist. Ito yun ay patikim na meron tayo ngayon sa ating mga tagapagturo, sa ating pastor, sa mga diakono, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan ang foretaste ng celestial city. And so I challenge those outside of Christ at naway itong iyong asamin na maging kabahagi ka ng eschatological home o final eternal home na kayang magtawid sa iyo sa eternidad. Be reconciled to Christ and be part of His body. Mamaya po, meron tayong baptism ng mga bagong magiging kabahagi ng iglesyang ito. At alam nyo, mapapansin nyo sa kanilang testimonies. Dati ang kanilang kaisipan, maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nagsimba na ako once a week, okay na yon. Work-based salvation. Mapapansin nyo, merong mga addiction sa certain sins, pride, mga bisyo, sexual immorality, etc. That is before. Pero mapapansin nyo, at mamaya babasahin ito, yung tao ngayon, yung taong iyon na alipin ng kasalanan, is now identified with the people of God. Sa mga tao na nandun sa loob ng iglesia, na tinawag sa kabanalan at matuwid na pupumuhay. Now, if you are already a covenant member of this church, ito yung aking pamamanhik. Strive daily to pray for ecclesiastical peace among brethren, that God may spare us from rivalry and division. Totoo na nagpipray tayo na maging mapayapa tayo individually,
but let us strive to pray regularly doon sa ecclesiastical peace sa magkakapatid. Gusto ko lang i-rebut yung sinabi ni Friedrich Schleiermacher. Di ba sabi niya, the church was above all a fellowship that exists through the voluntary actions of man. But I say to you, the church is, above all, an expression of the fellowship of the triune God that exists in Christ by the sovereign election and will of the Father. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral namin ngayon. Indeed, it is a peculiar peace for us because ito ay hindi galing sa aming mga sarili nor dinulot ng ibang tao. Ito ay outside of us. At hindi lamang outside, ito ay divine, ito ay banal, ito ay sacred at makalangit. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na makita ang kapayapaang dinulot ng krus ng Panginoong Hesukristo at magkaroon din kami ng katiyakan mula sa kanyang katagumpayan dahil ang katagumpayan ni Kristo ay tagumpay at kapayapaan ng bawat iglesia. Turuan nyo kami, Panginoon, sa umagang ito na basagin ng anumang anyo ng anxiety at hindi pagtitiwala sa iyo. Tulungan nyo rin kami basagin ng mga anyo ng individualism at mga bagay kung saan ang aming kagalakan ay nasa mga temporal things, kundi makita namin na ang aming kagalakan at kapayapaan, una ay sa aming estado sa iyong harapan at pangalawa kasama ang aming mga kapatid. Hindi kami kailanman haharap sa iyo as simple individual, kundi kasama ang bawat tinubos, ang bayan ng Diyos sa tunay na pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa daily mercy na ito at sa grace ng iyong salita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.